Acts chapter 24. Ang kaso laban kay Paul. Pagkalipas ng 5 araw, pumunta sa Cesarea ang high priest na si Ananias. Kasama niya ang ilang leaders at ang lawyer na si Tertullus. Pinresent nila sa governor ang reklamo nila laban kay Paul. Pinatawag si Paul at inilatag ni Tertullus ang reklamo laban sa kanya. Your Honor, dahil po sa galing nyo sa pamumuno, matagal po tayong nagkaroon ng kapayapaan at nagkaroon ng mga pagbabago para sa ikakaayos ng bayan namin. Tanggap namin ito sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon at sobra kami nagpapasalamat dahil dito. Ayoko pong maabala pa kayo pero pagbigyan niyo po ako magsalita sandali sa inyo. Delikado ang taong to. Siya ang cause ng maraming riot ng mga Jews sa buong mundo at leader siya ng grupo ng mga Nazarenes. Sinubukan niya ring bastusin ang temple kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa batas namin kung hindi dumating si Commander Lysias at pwersahan siyang kinuha sa amin. Inutos pa niya na umapila sa iyo ang mga nagrereklamo. Kung iimbestigahan niyo mismo ang taong ito, malalaman niyo lahat ng mga reklamo namin laban sa kanya. Nakisali rin ng mga Jews at sinabing totoo ang lahat ng mga reklamo laban kay Paul. Ang defense ni Paul kay Felix. Sumenyas ang governor kay Paul para magsalita siya. Sinabi ni Paul, "Alam ko maraming taon kayong naging judge ng bansang ito. Natutuwa ako kasi may pagtatanggol ko ang sarili ko sa harap nyo. Malalaman nyong hindi pa nakakalipas ang 12 days mula nang pumunta ako sa Jerusalem para sumamba. Hindi ako nakita ng mga Jews na nakikipagtalo sa temple o nanggugulo sa mga synagogues o kahit saan sa city. Niwala rin silang ebidensya na magpapatunay sa mga reklamo nila laban sa akin. Pero ito ang aaminin ko sa inyo. Sinasamba ko ang Diyos ng mga ancestors namin sa pagsunod ko sa daan ng Panginoon. Yung sinasabi ng ilan na maling paniniwala. Naniniwala rin ako sa lahat na nakasulat sa law ni Moses at sa mga libro ng mga prophets. Kagaya ng mga taong ito, umaasa rin ako na bubuhayin ng Diyos ang mga namatay, mabuti man o masama. Kaya nagsisikap akong magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ng Diyos at mga tao. Ilang taon akong wala sa Jerusalem pero bumalik ako ngayon para magbigay ng tulong sa mga kababayan ko at para mag-offer ng sacrifices. Habang ginagawa ko to, nakita nila ako sa temple. Pagkatapos kong kumpletuhin ang ritual ng paglilinis. Wala akong kasamang grupo ng mga tao at wala ring gulo. Pero nandun ang ilang Jews na galing sa Asia. Sila ang dapat mag-present sa inyo ng reklamo nila laban sa akin kung meron man. O kaya, tanungin nyo ang mga nandito kung anong kasalanan ko nung humarap ako sa Jewish Council. Ito lang ang pwede nilang ireklamo laban sa akin na sinigaw ko doon sa assembly. Hinahatulan ako ngayon kasi naniniwala akong mabubuhay ulit ang mga namatay. Kahit maraming alam si Felix tungkol sa daan, tinapos na niya ang hearing. Sabi niya, magdedesisyon ako sa kaso mo pagdating ni Commander Lysias. Tapos, inutusan niya ang officer na bantayan si Paul, pero huwag siyang higpitan at hayaang dalawin siya ng mga kaibigan niya para ibigay ang mga kailangan niya. Si Paul sa harap ni Felix at Drusilla. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang misis niyang si Drusilla na isang Jew.
Pinatawag niya si Paul at nakinig siya sa mga sinabi nito tungkol sa pananalig kay Christ Jesus. At nung nagsimula na magsalita si Paul tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at ang dadating na paghahatol ng Diyos, natakot si Felix kaya sinabi niya, "Umalis ka muna. Ipapatawag na lang ulit kita pag may time ako." Akala niya susuhulan siya ni Paul ng pera kaya madalas niya itong pinapatawag at kinakausap. Pagkalipas ng 2 taon, pinalitan ni Porcius Festus si Felix bilang governor. Gusto ni Felix na matuwa sa kanya mga Diyos kaya hindi niya pinalaya si Paul.